Magandang hapon po mga kabayan. Ngayon po samahan niyo po at magpapakuno tayo ng ayon, magpuputol ng ngipin at saka buntot. Yung ating biik na 3 araw na po na ipapanganak. Kung mahilig po kayo sa ganitong video, don't forget to subscribe, share, and hit din po yung notification bell para po lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. Kaya na po, umpisa na tayo. Kailangan po natin ng iron. Dectran po ang ginagamit ko. Itong gagamitin ko ngayon. Dectran. Tooth cutter. Syringe. At po tail cutter. Bali po sa pagputol natin ng ngipin ngayon, sinasabay ko na po yung pagputol ng buntot. Pagputol ng buntot, ayon, at saka po pagputol ng ngipin para po less stress sa mga biik natin. Tsaka po hindi ko po ginagawa yung iba po kasi pagkapanganak, pinuputulan na agad nila ng biik. Saan po hindi ko po yung ginagawa kasi napapansin ko po, tumatamlay sila pagkaputol ng ngipin, tumatamlay sila sa pagdede. Yung biik po kailangan nila sa unang 3 araw makadede ng maayos kasi po nandun yung pinakamabisang sustansya ng gatas ng inahin, yung colostrum na tinatawag po. Kaya pag naputulan agad natin ang ngipin, tumatamlay po sila. Minsan makikita nyo, pagka 3 araw, payat na yung biik. Kaya po ganito yung process na ginagawa ko. Bali po mga biik po ng bagong panak, may 4 na ngipin na matutulis yan eh. Yung 4 sa taas at 4 din sa baba. Yung po yung matutulis lang po yung pinuputol natin. Yung mga ngipin sa unahan hindi na po yun. Sa pagputol po ng ngipin ng biik, yung dulo lang po, yung pinaka parte lang na matulis ang tanggalin natin kasi para po maiwasan din natin yung pagdudugo. May dalan po kasi na pag napasagad yung putol natin, nagdudugo po yung mga ngipin kahit po 3 araw na minsan tumatamlay pa rin doon sa pagdede. Kaya kung sa nagpuputol po, yung tulis na tulis lang po talaga yung tinatanggal. Pasensya na po mga kabayan at hindi ko agad nalagyan pala ng iron po yung ating syringe. Ito naman po yung tamang paghawak sa biik pagputol po ng buntot. Katulad ko po na nag-iisa lang, dapat po talagang magawa natin ng paraan kung paano po tayo maging komportable sa paghawak. One ml po per piglets yung nilalagay ko mga kabakyan.
Ito panahon. Umpisa pa lang natin, basa na ng pawis. At mainit din po sa loob ng babuyan. Kaya gawa po may mga trapal tayo. Doon po sa iba na gusto rin mag-alaga ng baboy, huwag po kayong matakot. Baka nga iba po sinasabi nila na gusto kong mag-alaga pero hindi ko kaya, hindi ako marunong. Yung pag-aalaga po naman, sa umpisa talaga hindi tayo marunong. Pero habang tumatagal, matutunan po at matututunan natin yun. Kasi base po sa akin, kaya ko po yung nasasabi, diba nung una-una po, noong bago akong nag-uumpisa din, hindi naman din po ako marunong agad. Humingi din ako ng tulong sa mga kaibigan, mga kakilala kung paano dapat gawin pag may problemang ganito, may problemang ganito po. Sa unang-una po, lalo na po sa panahon itong ngayon, nandiyan si YouTube. Kayang-kaya po lahat ni YouTube at alam lahat ni YouTube. Yung pagputol naman po ng buntot, ginagawa po natin yan para po maiwasan yung tinatawag nila na cannibalism. Kasi po minsan pag malalaki na sila, kinakain nila yung buntot ng mga kasama, nagkakagatan sila, kinakain nila hanggang makikita nyo, mga dugo-dugo na po. Kaya po habang maaga, pinuputulan na natin.
Sabi nga po nung iba sa pag-aalaga ng baboy, nalilibang ka na, kumikita ka pa. Init. Kita niyo po ba yung ngipin na pinuputol ko? Ito po yun, oh. Yung apat na matilos ng ngipin nila. Yun po yung binabawasan. Pag po kasi hindi natin naputulan, yung inahin nasasaktan, minsan ayaw po magpadede.